Chris Aquino, biglang nabuhay. Kasama si Lisa Marcos, anak ng kagawang Chris Aquino. Oh. Ito na ba ang totoong unity team ng mga Dilawan, Pinklawan at mga bubonistang, tanganistang, loyalista ni NGWM? Aba, ito na talaga ang hudyat ng pagsasama ng mga salot sa lipunan. Salot ng mga apelyedo na parang sumpa po ito sa ating bayan eh. Marcos, Aquino, isang pambihirang pagkakataon na nagsama-sama ang mga nagpapahirap sa bayan. Anak ng kamuti itong mga tuno. Nabuhay eh. O ito, BBM, takot na nga ba sa mga kilos protesta? Kaliwat ka ng kilos protesta na nga po ang nangyayari. Ang problema nga ho, ang mga Pilipino hindi po nagkakaisa sa kilos protesta dahil merong mga Dilawan, Pinklawan, komunistang grupo na ang mga ugag, kakampi ni NGWM, ito na nga ho, unity team na nga ho sila, anak ng tipaklong. Nabudol talagang mga Duterte diehard supporters dito ng todo. Ang tindi, pati mga Duterte ho mismo. Former President Rodrigo Rua Duterte, makakauwi pa nga ba sa ating bansa? Aba, pag-usapan po natin eh. Kasi maraming nagtatanong tungkol kay Tatay Digong, hindi naman ho ako eksperto, at saka hindi naman ho ako abogado. Mas maganda yung abogado po ang magpaliwanag po kung ano na po ang kalagayan ni Tatay Digong na talagang tinarantado ng gobyernong nakangiwi ang panga. Pa-like po muna, pa-share, pa-subscribe, at pakipindot po ang inyong notification bell upang lagi po tayong updated sa ating mga video. Yung mga trolls ni Baki, putang inumin o. Mag-subscribe po kayo. O ito, pakinggan po natin si Atty. Harry Roque dahil maganda po yung kanyang topic kagabi at talagang maiintindihan ho natin kung ano na po ang nangyayari kay Tatay Digong. Makakauwi pa ba si Tatay Digong sa bansang pinagsilbihan niya at taus-puso siyang nagsilbi bilang isang former president ng ating bansa? Kasi nga, talagang naibasura na po yung motion patungkol po sa jurisdiction ng ICC sa ating bansa. Kasi yan nga ho yung niresolba ho ngayon. Hindi po kinatigan si former President Duterte. Pero ito, pakinggan po natin si Atty. Harry Roque, makakatulong po ito sa atin na hindi masyado alam ang batas diyan sa International Criminal Court. Makakauwi pa nga ba si Tatay Digong sa ating bansa? At tutuluyan ba si Tatay Digong ng ICC? Narito po, pakinggan natin si Atty. Harry Roque. Sabay-sabay po natin intindihin ang mga sinasabi ni Atty. Harry Roque. Dahil hindi naman po ako abogado, hayaan muna natin si Atty. Harry Roque magsalita. Narito po. Nako, hindi na naman pong magandang balita. No? Nakakalungkot na naman balita. Ang balita na naman po ngayon ay ang binasura na naman ng ICC ay yung motion to dismiss ni Tatay Digong sa dahilan na kawalan ng jurisdiction ng International Criminal Court. So ibig sabihin po nito, tutuluyan ng ICC si Tatay Digong dahil ang sabi ng korte, meron siyang jurisdiction. At syempre, ang jurisdiction, ang definition po niyan ay yung kapangyarihan ng isang hukuman na litisin ng isang krimen. Now, balikan po natin yung mga fundamentals para maintindihan natin kung bakit mali itong desisyon nito. Now, ang unang-una po ay ang jurisdiction ay ng mga hukuman, yan po ay kabahagi ng soberenya. Now, bagamat hindi estado itong ICC, ang jurisdiction ay binibigay ng tratado na nilagdaan ng mga miyembro ng ICC, kasama na po ang Pilipinas dyan. Noon, no? Now, nakasaad po dyan sa Rome Statute na yan, na kinakailangan ang hukuman ay po pwedeng litisin ang mga krimen na nangyari doon sa mga teritoryo ng mga iba't ibang mga miyembrong mga bansa. Wala naman pong kaduda-duda na naging miyembro ang Pilipinas ng ICC, pero wala rin pong kaduda-duda na bumitiw na ang Pilipinas sa ICC noong 2018 at naging epektibo ito ng 2019. Ang issue, matapos bumitiw ang isang bansa sa pagiging miyembro ng ICC, pwede pa bang magpatuloy ang investigasyon ng hukuman sa mga krimen na nangyari sa teritoryo ng estado na kabahagi ng ICC? Now, ang sabi po ng prosecution, meron pong obligasyon ang mga estado na bumitiw na magpatuloy na mag-cooperate sa mga bagay-bagay na dinidinig na or within the cognizance of the court already. Ang sabi naman po ni Tatay Digong, pwede yan, pero yan ay dapat sinimulan yung trigger ng jurisdiction ng hukuman within 1 year matapos mag-deposit ng instrument of ratification. Kung maalala nyo po, nagkaroon na rin ng desisyon na ganito yung parehong pre-trial at appeals chamber noong binigyan ng basbas ang prosecution na magpatuloy sa preliminary investigation. Kasi nga po, ang patakaran sa ICC, hindi sila po pwede gumawa, ang prosecution hindi po pwede gumawa ng kahit anong bagay except preliminary examination na walang basbas ng hukuman. At yan po ang pinag-aawayan o pinagkakatuluhan. Kailan ba talaga natitrigger ang jurisdiction ng hukuman? Ito ba ay doon sa tinatawag ng preliminary examination o ito ba ay tinatawag doon sa preliminary investigation? Anong pagkakaiba? Well, alam natin na kaya nga po bumuo ng pre-trial chamber kasi nais na makumbinse
ang mga bansa gaya ng Estados Unidos na sumapi sa ICC kasi nga po ayaw nilang sumapi dahil sinasabi nila napakamakapangyarihan naman itong ICC neto at walang pananagutan kasi ang mga prosecutor ay hindi naman yan halal ng taong bayan, no? Samantalang ang ICC prosecutor ay pwede talaga magsampa ng kaso laban sa mga presidente at pwede mag-issue ng warrant of arrest laban sa mga nakaupong presidente, no? Na labag yan dun sa traditional prinsipyo na ang mga presidente ay immune from suit habang sila ay nasa opisina. So para makumbinsi nga ang mga Amerikano na sumapi sa ICC, kasama na rin siguro ang China at saka ang Russia, at yung tatlong bansa naman yan, at tatlong makapangyarihan sa daigdig, ay hindi pa po kasapi ng ICC, sinabi nila na lahat ng gagawin ng prosecutor dapat may basbas. Kaya lang, may mga gawain ng prosecutor na hindi kinakailangan ng basbas ng pre-trial chamber. Ulitin ko po ha, importante itong basbas nito para masigurado na ang prosecutor naman ay may pananagutan. Hindi niya po pwedeng gamitin ang kanyang opisina bilang instrumento na pabagsakin ng mga presidente or heads of state nang walang oversight, kumbaga, ng hukuman. Okay, tuloy lang natin mga kabisdak. Now, yung dalawang aktibidades ng prosecutor bago maisampa ang request for arrest warrant ay yung tinatawag na preliminary examination at yung tinatawag na preliminary investigation. Ang pagkakaiba, ang preliminary examination ay pwedeng gawin ng prosecutor na walang basbas ng pre-trial chamber. Dahil ito naman ay titignan lang niya kung meron bang mga good reasons para magpatuloy sa isang formal na preliminary investigation. At dito sa preliminary examination ay pwedeng gamitin ng prosecutor ang lahat ng source of information, pati ang media. Alam natin, ang mga media reports, hindi po yan nagagamit sa hukuman kasi ang media reports ay tinuturing na hearsay. Kinakailangan, ang magpapatunay sa mga bagay-bagay na nakasaad sa mga news reports ay yung mga tao na subject ng news reports. Now, so ito ay gawain lamang ng prosecutor, itong preliminary examination. Hindi na kinakailangan pumunta sa hukuman para magkaroon ng basbas. Pag meron siyang good reasons to proceed sa preliminary investigation, doon siya kukuha ng basbas. Now, ang issue ngayon ay, yung preliminary examination ay sinimulan bago pa magbitiw ang Pilipinas bilang miyembro. Pero ang preliminary investigation, sinimulan 2 taon nang nakakalipas bago matapos na mag-withdraw ang Pilipinas. So, ibig sabihin, yung preliminary investigation, 2 years ago, 2 years after na mag-withdraw ang Pilipinas. Kailan mag-withdraw ang Pilipinas? 2018. So, kailan nag-imbestiga? 2020. Tama ba, Attorney Roque? Ngayon, nakasaad din sa ICC na yung pag-withdraw ay epektibo 1 taon matapos magbitiw sa pagiging miyembro ng isang bansa. 2019. So, ang tanong ngayon, ito muna. So, nag-withdraw 2018, so epektibo 2019. Nag-imbestiga 2020. Tama? Tuloy. kinakailangan ba na yung formal na preliminary investigation na mayroong basbas ng hukuman, kinakailangan ba yan na masimulan doon sa 1 taon bago maging epektibo pagbibitiw ng isang bansa? Or, kapag nagsimula na ang prosecutor ng preliminary examination na walang basbas ng hukuman, yan ba ay sapat na dahilan na para magpatuloy ang obligasyon ng estadong dating miyembro ng ICC sa kooperasyon at patuloy ang pagkakilala ng jurisdiksyon maski matapos na 1 taon? Now, nadesisyon na po ito ng ICC dati. Kaya lang, doon sa pre-trial chamber, hindi dinesisyonan ng issue ng jurisdiction kasi ang sabi, hindi naman daw dinabas ng Pilipinas yung epekto ng pag-withdraw sa ICC. So, hindi siya diniscuss. Pero, sabi ng Appellate Tribunal, may 2 dissenting judges, 3 ang bumoto na merong jurisdiction. Ang sabi nila, wala nang jurisdiction. Kasi nga, kapag sinabi ng Rome Statute, yung Article 27, bagamat po pwedeng mag-withdraw o umalis sa pagiging miyembro ng mga estado, hindi ito makaka-apekto dun sa mga bagay-bagay na under consideration of the court na. So ang issue ngayon, pag sinabi mong under consideration of the court, yan ba ay yung isang stage na kinakailangan ng basbas ng hukuman? Dahil kung kinakailangan niya ng basbas ng hukuman, ang ibig sabihin yan, 1 year, within 1 year, matapos mag-withdraw ang isang estado, dapat humingi ng autorizasyon ang prosecutor para magsimula ng preliminary investigation. 2018. Pero kapag ang ibig sabihin naman ng under consideration ay pinag-aaralan na ng lahat ng organs ng korte at hindi lang ng ICC mismo, po pwede nang masabi na yung preliminary examination na walang basbas ng korte ay kabahagi na ng proseso ng hukuman. Now, na-dismiss po ang kaso nung motion to dismiss ni Tatay Digong dahil ang sabi ng mga pre-trial chamber na yung mga bagay-bagay na under consideration of the court, ibig sabihin, walang epekto yung pagbitiw ng isang bansa sa pagiging miyembro ng ICC ay hindi makaka-apekto dun sa mga bagay-bagay na under consideration na ng hukuman. Ang sabi ng pre-trial chamber, ngayon, kasama daw dyan yung preliminary examination. Bakit? Unang-una, yung common meaning daw ng consideration. Bagay na mga tinitignan o pinag-aaralan. At dahil ang prosecutor ay tinitignan na o pinag-aaralan kung merong mabuti bang dahilan para magpatuloy sa preliminary investigation, ang sabi ng hukuman nasa common meaning ng consideration na kasama dyan yung preliminary examination. Tuloy natin, mga kabisdak. Now, ang sabi pa nila, pangalawang dahilan, ay nung sinabi ng consideration ng court, ang ginamit daw ay capital C. At sa definition of terms doon sa Rome Statute mismo, ang court na capital C refers to the ICC at kabahagi bilang isang organ ng ICC ang Office of the Prosecutor.
at kasama na rin dyan yung pre-trial chamber at saka yung appellate division. So sabi ng pre-trial chamber, yung preliminary examination na nasimulan bago pa magbitiw ang Pilipinas ay isang bagay na investigasyon na nasa konsiderasyon na ng hukuman. At ibig sabihin nito, dahil nasa consideration niya ng hukuman, bago pa man bumitiw ang Pilipinas, pwede magpatuloy yung preliminary investigation into preliminary investigation, maski ang preliminary investigation ay hiningi 2 taon na matapos magbitiw ang Pilipinas. Sa tingin ko po, mali itong desisyon nito. Kasi unang-una, yung consideration by the court, ang tingin ko pong tinutukoy ng court dyan, ay yung pre-trial chamber at saka ang appellate chamber, hindi po ang Office of the Prosecutor. Ang intention po, kaya nagkaroon ng pre-trial chamber nga ng mga bansa na kasapi ng ICC ay para nga magkaroon ng safeguard na hindi gagamitin ng prosecutor ang kanyang kapangyarihan na po pwede magpa-aresto sa nakaupong mga presidente or prime minister nang walang tamang dahilan. No? Hindi niya gagamitin ito para tanggalin lang yung mga unpopular na mga leaders gaya ni Duterte na hindi popular sa mga puti. So, ang tinutukoy doon sa under consideration of the court ay dapat yung paghingi ng basbas para magpatuloy sa preliminary investigation. Ibig sabihin, dapat narrow yung definition ng consideration ng court kesa expanded. Kasi kung expanded, talaga namang kabahagi ng hukuman ng Office of the Prosecutor, pero hindi sila yung lumilitis. At kapag sinabi mo namang court yan, ang tinutukoy mo ay yung lilitis ng kaso. At ang lilitis naman ng kaso ay kaparehong pre-trial chamber, trial chamber, at appellate chamber. 3 chambers yan ng hukuman. Di ba po? Well, yun po eh. Ang sabi ng mga magistrado ngayon sa pre-trial chamber ay hindi kasama sa consideration of the court yung ginawang preliminary examination ng prosecutor dahil yan ay tinitingnan na niya kung meron pang basihan para magpatuloy sa preliminary investigation. Sa tingin ko po, mali nga yan dahil ang intensyon naman po ng Rome Statute ay po pwedeng magbitiw ang mga bansa sa bilang kasapi ng ICC at yung kanilang cooperation ay hindi po forever. Yan po ay limited lamang sa loob ng 1 taon matapos magbitiw. So ibig sabihin, 2018 dapat 2019 nagkaroon na ng investigation at nagkaroon ng kooperasyon ang Pilipinas. So, ang nangyari, after 2 years man, saka nag-imbestiga, so ibig sabihin, invalid na yung investigation ng ICC. So, wala na talagang jurisdiction kung legal basis ang pag-uusapan yung sinabi ni Atty. Harry Roque. Tuloy, oh. Sa pagiging miyembro. Ika nga nung 2 judges sa appellate tribunal na nag-dissent sa majority opinion, ang ibig sabihin na yan, kung nasimulan ang preliminary examination, gaya na nangyari sa Pilipinas, bago pa man mag-withdraw, at nag-withdraw, kinakailangan humingi ng basbas sa hukuman para magpatuloy sa preliminary investigation sa loob ng 1 taon na hindi naman ginawa ng prosecutor dahil natutulog sa pansita. 2 years. At dahil hindi siya humingi ng basbas sa loob ng 1 taon bago maging epektibo ang pag-withdraw ng Pilipinas, nawala na ang jurisdiction ng Pilipinas. Correct. Kasi bakit pa magpapatuloy ang jurisdiction ng hukuman sa isang bansa na bumitiw na, and take note, dahil nag-epektibo na pagbibitiw natin matapos sa 1 taon, yung hininging abiso para mag-proceed sa preliminary investigation na ginawa na hindi na tayo miyembro ng ICC. 2020. So sa tingin ko, ang tamang view po ay ganito. Ito, unang-una, consideration refers to pre-trial, trial, and appellate chamber. Dahil hindi naman po hukuman ang prosecution. Para po yung sinasabi ni Secretary Remulla sa Senado na yung pagharap sa isang hukuman bago dapat in-extradite si Tatay Digong sa Dahig, yan daw po ay Department of Justice. Hindi naman hukuman ng Department of Justice. Ganyan din po ang pula natin sa desisyon nitong pre-trial chamber. Hindi po hukuman ang prosecutor. Hindi po siya kabahagi ng hukuman. Dahil ang hukuman refers only to the pre-trial, trial, and appellate chambers. Ayan, tuloy lang natin konti. Pangalawa, yun nga po, kapag ganyan ang bibigay na interpretasyon sa lengguwahe ng ICC, ibig sabihin na isang bansa na bumitiw na sa pagiging miyembro, pwede pa rin maging sa ilalim ng jurisdiction ng prosecutor, maski yung ginawang proseso, yung preliminary examination, ay napaka-informal. At hindi naging bahagi ang formal na hukuman dun sa proseso na ginampan ng piskalya o ng prosecutor sa stage ng preliminary examination. Bakit mali yan? Kasi nga po, sa konsepto ng soberenya, ang dapat maglitis sa mga krimen na nangyari sa kanilang teritoryo ay ang mga estado. Pwede nilang i-waive yan pag sila naging kasapi ng ICC, pero malinaw na kapag sila ay bumitiw, wala na rin yung consent nila na maging kabahagi ng ICC at wala na yung consent nila para sa ICC na maglitis ng mga kaso na nangyari sa kanilang teritoryo. Ibig sabihin, ang tanging mga hukuman matapos magbitiw ang isang bansa sa ICC, ang tanging hukuman na pwede maglitis ng mga krimen sa kanilang teritoryo ay ang mga lokal na hukuman lamang. Korte natin, no, ang Regional Trial Court, ang problema nga hindi yan ginawa kay former President Duterte ng gobyernong Marcos. Tuloy, attorney. So malungkot po ang naging desisyon. Kasi sa tingin ko talaga, desidido ang ICC na tuluyan si Tatay Digong. Meron pa pong apela yan. Pero so far, yung 2 pinaka-importanting motion na hinain ni Tatay Digong, ibinasura ng hukuman ng pre-trial chamber. Although pareho naman po pwedeng maapela. Pero alam nyo sa batas, hindi na po 50-50 yan eh. Pag nagkaroon na ng desisyon ang hukuman.
more of 60-40 na po yan. 60% masusustain, 40% marireverse. Bakit? Kasi ayaw umamin ng mga hukuman na talaga nagkamali sila. Lalo na mga puti. Siyempre, lalong-lalo na kung nag-iisang kaso lamang ni Tatay Digong ang nakabinbin ngayon at dinidinig ng hukuman. Wala na pong ibang kasong dinidinig ang hukuman sa ngayon. Marami po silang in-issue na warrants of arrest na hindi naman nila masilbi. Gaya ng warrant of arrest, laban kay Putin, warrant of arrest, laban kay Netanyahu. Wala na pong mangyayari dyan. Dahil hindi naman sila arestado. At saka, huwag natin kakalimutan, isang dahilan kung bakit ang mga miyembro ng African Union ay nagbabantang umalis kasi nga pinupuruhan ang mga mamamayan ng Afrika. At si Tatay Digong, importante sa ICC para ipakita na hindi lang mga Aprikano ang kanilang linilitis, merong isang Asyano na si Tatay Digong ang kanilang linilitis. Pero siyempre, mas importante na ituloy ang kaso ni Tatay Digong dahil nais ipakita ng hukuman na gumagana sila. Dahil sa ngayon po, talagang pinagdidebatihan kung dapat pa bang magpatuloy ang ICC. Napakamahal po ng proseso na yan. Kaunti-kaunti naman ang conviction na nakakuha. At sa pagpapatuloy ng kaso ni Duterte, nagkakaroon sila ng pagkakataon para i-justify yung patuloy na existence ng hukuman. Well anyway, malungkot po yan. Sigurado naman po ako aapila ang kampo ni Tatay Digong. Pero ang katunayan po, malinaw po, nais silang tuluyan si Tatay Digong dahil bilang isang European court, matagal na nilang sinasabi na hindi nila gusto o naging patakaran ni Tatay Digong. Unang-una. At pangalawa, kinakailangan nila si Tatay Digong para magpatuloy ang existence mismo ng ICC. Ibig sabihin, existential po si Tatay Digong. No? Kung mawawala ang kasa ni Tatay Digong, mawawala na rin ang saysay ng pagkakaroon ng ICC, bakit naman boboto mga maestrado sa isang opinyon na magiging dahilan na mawawalan sila ng trabaho at mawawalan sila ng sweldo? Malungkot po. Meron na po tayong namungkahi ng mga hakbang na po pwede gawin ng pamilya, pero hanggang ngayon po, ang sabi ng pamilya, we will do it step by step. Hindi ko po alam kung kailan yung step kung saan hahanap ng remedyo sa labas ng ICC. Pero ngayon po, tingin ko, wala na pong remedyo dyan sa ICC. Kinakailangan maghanap na po ng alternatibo. Dahil sa aking pong palagay, lahat ng mga alternatibo, lahat ng pamamaraan para mapauwi si Tatay Digong, dapat gamitin. At ngayon na, habang narariyan pa si Tatay Digong. Pucha, no? Parang ang lungkot-lungkot talaga ni Atty. Harry Roque dyan. No? Pero anyway, pasalamat pa rin tayo kay Atty. Harry Roque kasi kahit ginigipit siya, nandyan pa rin siya para kay former President Rodrigo Roa Duterte. At least malinaw po sa atin na yung desisyon ng ICC patungkol sa jurisdiction ay mali. So, kung si Atty. Harry Roque ang papakinggan natin. Kaso nga ang problema nga, ang ICC, ginawang gatasan si former President Duterte. Oo nga naman, pag palayain nila si Tatay Digong, wala na silang kita. Wala na silang mahuthot na pera sa iba't ibang bansa. Kasi nga si Tatay Digong lang eh. Yung nandyan ngayon sa International Criminal Court, ang tanga ng Pilipino eh. Alam niyo po yung jurisdiction talaga na usapin. Pag sa atin yan sana tinalakay, si Tatay Digong hindi yan madala. Hindi yan makidnap ng mga kidnapper. Ang jurisdiction dapat pinag-uusapan yan dito sa atin, hindi dun sa ICC. Dahil tayong mga Pilipino ang mag-uusap eh. Tika, may jurisdiction ba ang ICC? Kung may jurisdiction, ibigay natin. Pero kung ikaw Pilipino, nasa matino yung pag-iisip mo, bakit mo ibigay yung isang tao sa banyaga? Ni tayo mismo dito, kaya natin maglitis sa kahit anong krimen sa ating bansa. Madali lang ho yan eh. Yung jurisdiction dito, pag kini-question ho natin, talagang wala silang jurisdiction. Kung napag-usapan, dito sa regional trial court, sa korte natin, sa local court, ang problema hindi na pagbigyan si former President Duterte. Bakit hindi pinagbigyan? Kasi nga talo. Talo si Bongbong Marcos dito pag pinag-usapan natin ang jurisdiction. Kaya ang ginawa, kinidnap na lang at pinadala at kinuha ng sapilitan itong si Tatay Digong. Mantakin mo, galing pa ng Hong Kong, wala pang tulog yun, pula pa yung mata nun. Kinidnap nila. Ito ho yung nangyayari ngayon. Kaya pag sinasabi mong jurisdiction, nakakalungkot man isipin, sa pagkakataong ito, ipinagmumukha na po ni Bongbong Marcos sa mga Pilipino na may jurisdiction ng ICC. Dahil idinala si Tatay Digong at ibinigay sa ICC. Doon pa lang, yung jurisdiction na usapin, tapos na yun. Binigyan na ni Bongbong Marcos ng jurisdiction ang International Criminal Court sa ating bansa. Yan ang maliwanag. Na kahit anong ribat natin sa jurisdiction, kahit alam natin na mali ang desisyon ng ICC, pero nasa kanila na si Tatay Digong, may jurisdiction na sila, na kahit anong gawin nila kay Tatay Digong, pwede na nilang gawin. Dahil pinayagan natin itong animal na gobyerno na madala si Tatay Digong. Dapat dito pa lang sa Villamor Airbase, napigilan na natin na dalhin si Tatay Diggs. Ni minsan, isang militar walang pumalag. Kasi nabusalan. Nabusalan ang mga hinayupak ni Martin Romualdez at Bongbong Marcos. Alam niyo po, bungit, kayong mga bubonistang tanganista, may karma eh. May mangyayaring karma din yan. Hindi naman ho lahat sa inyo eh. Ilang taon na lang yan eh. Ilang taon na lang kayo sa panunungkulan, matatapos ng inyong katarantaduhan at walang sukat sa ganti. Kaya naniwala pa rin ako na there will be a day of reckoning. Makakauwi pa ba si Tatay Digong? Sa akin po, makakauwi si Tatay Digong. Una, ito sarili kong teorya. Makakauwi si Tatay Digong pag magpalit ang administrasyon.
mapalitan si Bongbong Marcos. Kailan? Sa 2028 presidential election. Pangalawa, makakauwi si Tatay Digong kung mag-resign si Bongbong Marcos. Or kung hindi mag-resign, huhusgahan ng taong bayan. Na ngayon nga ho, takot na ang mga hinayupak sa kaliwat ka ng kilos protesta sa kalsada. Kaso nga lang, yung ibang kilos protesta dyan, mga piki. Hindi nagkakaisa ang Pilipino eh. Kaya pinipikatan tayo ni Baki, anak ng kagwang talaga. Oh. Natanong yan si, yung Panay Kahul, si Auntie Claire, kung hindi ba natatakot si Bongbong Marcos ang palasyo sa kaliwat ka ng kilos protesta dahil sa korupsyon. Pakinggan natin. Itong sinabi ni Claire Castro. Hindi raw ninenerbiyos ang Malacanang sa isang namang malawakang protesta kontra korupsyon na ikinasa ng iba't ibang grupo sa November 30. Ayon sa mga organizers, mas malaki at mas matindi ang Bonifacio Day Rally kumpara sa demonstrasyon noong September 21. Hindi man kabado, aminado ang palasyo na may kailangan pa ring bantayan. Kasi yung may mga lehitimo na agenda against corruption, hindi nila gusto na matanggal ang Pangulo. Tangingot! No? Hindi daw ninerbiyos, pero mabantayan pa rin. Yung mga lehitimong may agenda daw, nagalit sa kurakot, ay hindi daw nila nanaisin na pababain sa pisto, alisin sa pisto si Bangag. Siya nga yung utak eh. Yung pinsan niyang mastermind eh. Oh, pareho pinsan, o paano yun? Los-los mo, Auntie Claire. Ang totoong galit sa kurakot, ito yun, Auntie Claire. Ang nanaisin ay pag-resignin si Bongbong Marcos dahil hinayaan niya ang korupsyon sa ating bansa kaliwat kanan. Wala siyang alam. Anong klase siyang pangulo? Tanga. Hindi niya alam itong korupsyon, anak ng kagwang. Merong tinatawag yan. Sabihin na lang natin, hindi siya guilty, pero most guilty. Sabihin na lang natin, wala siyang pananagutang kriminal. Pero meron siyang command responsibility. Kailangan siya managot dahil pangulo siya. Hinayaan niya yung kaliwat ka ng korupsyon, anak ng kamuti. Oh. Sarap yung pagugulatin. Sige nga. Aus PBBM, hindi iyon ang kanilang agenda. Lagi na sinasabi to. Ibig sabihin, ang kinakalaban nila dito, corruption. So, yan yung mga dilawan, pinklawan. Alam niyo, Claire Castro, wala rin naman kaming sinabi na outs BBM. Wala naman, resign lang. Hindi yan destabilisasyon. Bakit namin pinag-resign si BBM? Unang-una, hindi niya na kayang gampanan ang pagiging presidente niya at hindi niya kayang kalabanin ang korupsyon. Lalo na pinsan niya. Ang nakaladkad dito, si Martin Romualdez. Yung mga hindi na nanawagan na resign BBM, ang mga hunghang, takot yan sila na mag-resign si BBM. Ito yung mga pinklawan, dilawan, mga komunista, mga kaliwang grupo na pinahina ng mga Duterte dahil pag nag-resign si BBM, sasakit ulo nila kasi ang maging presidente, si Vice President Inday Sara. Yan ang dahilan. Kaya ayaw nila manawagan ng resign BBM dahil pag nag-resign si Bungit, panigurado ang presidente, si Inday Sara. At pag naging presidente si Inday Sara, makakauwi na si Tatay Digong. Puta ngayon kaliwat ka ng kilos protesta. Kaya kayong mga hunghang kayo, na mga sumasama sa mga dilawan, pinklawan, ang tanga ninyo, sumama kayo dyan na walang kwentang ipinaglalaban. Kasi kung galit kayo sa korupsyon, ang inyong panawagan, resign BBM now, mga hunghang. alam ng Pangulo at alam din ng taong bayan na ang Pangulo ay kasama nila sa paglaban sa korupsyon. Wala. Ang Pangulo kasama nila sa paglaban sa korupsyon. Kalabanin ni BBM sarili niya, anak ng kamuti naman. Huwag mong pagtakpahan yung presidente mo, tataka, kurakot yan eh. Mula noon hanggang ngayon, sa tatay niya, sa nanay niya, ngayon hanggang ito, kay Bongbong. Tatak kurakot. Pag sinasabi mong Marcos, ang tatak niya, mga kawatan. Huwag mo nang alukuhin ang taong bayan, los-los mo. So hindi matatakot ang Pangulo. Kaya ang takot lang natin lahat, sila ay masamahan naman sa mga elemento. Lolo, hindi takot ang Pangulo. Ang takot lang natin lahat daw, ay kung sila masamahan ng masamang elemento. Masamang elemento nasa katawan mo. Auntie Claire, ang pangit mo, ang swangit mo dyan. Nasa katawan mo yung masamang elemento, nasa Palacio de Polvoron, maitim, kasama mo lagi, yun yung masamang elemento. Anong masamang elemento tinutukoy mo? Kayo nga yung masama. Bakit ba pag magsabi kami ng BBM resign, masamang elemento? Kayo yung masamang elemento dahil mga kawatan kayo. Kaliwat kanan ninanakaw ninyo sa kaban ng bayan. Hindi na nahiya ang mga pagmumukha ninyo, animal, kakapal ng mga mukha ninyo, ang gaganda ng mga kutsi ninyo mga bahay dahil sa pagnanakaw ninyo. Hiyang-hiya naman kami sa inyo. Na siya maghahasik ng lagim, katulad ng nangyari, para may maiupo na kanilang gustong iupo sa pwesto. Maghasik ng lagim. Sa Minjula ba tinutukoy mo, di ba? Mga kaliwa yun. Mga komunistang grupo yun ang naghasik ng lagim. Walang paghasik ng lagim yan, Auntie Claire Castro. Pag nagnawagan kami, resign BBM. Puta ka, resign naman talaga. Ang kapal ng mukha, sinusuka. 17% trust and approval rating. Puta, hindi ka ba nahiya dyan? Presidente ka pa ba? Samantala, si Inday Sara, 56. Ang layo ng inumin. May araw din kayo, there will be a Dio Breikuning. May pakiusap rin si Yusek Claire Castro sa mga rallyista. Doon sa magrarally sa November 30, kung ang issue lang po nila ay dahil matagal magpakulong, hindi po kasi ganon kabilis, ito from my own point of view as a lawyer, hindi ganon kabilis gumawa ng kaso. Gaga!
Hindi daw ganun kabilis gumawa ng kaso. 4 na buwan na kayo nag-imbestiga, mga tangingot. Ang daming daming mga witness. Kaya sabihin mo, hindi madaling gumawa ng kaso, 4 na buwan na nga. Abugaga ka. Ang daming mga witnesses, tinuturo ang pinsan ng amo mo. Si Martin Romualdez. O, ala pa rin. Ang dami nang nagturo ha. Pati Saldico, ayaw niyong kasuhan. Ayaw niyong kasuhan kasi dali, singiwin, pati si Baki, loklo nyo. Huwag kami, Anticler. Ka ng kaso, namin susulat ka, pero hindi kompleto yung ebidensya. Ano magiging resulta nito? Baka pag na-dismiss, lalo kayo mag-rally, sabihin nyo nilakad yung kaso. Doon sa O, lol. Diversionary tactics lang yan. Huwag nyo kaming lukuhin. Marami ng ebidensya, marami ng nag-witness, tinuturo si Romualdez Saldico. Kulang pa ba? Hindi kayo magsasampa ng kaso kasi nga, tatamaan si Ngiwim. Ang ginagawa ninyo, hinuhold. Ngayon ikaw, hindi ko alam. Abogada ka, abogaga. Sige nga, abogada ka. Meron ka bang pinanalong kaso? Yun yung tanong, anak ng kamuti. Meron ka bang pinapanalong kaso, Antigre-ring? Para pag malaki mo yung pagiging abogada mo, abogaga, takot lang kayo. Takot kayo sa mga retired generals na malamang November 30, maglalabasan na naman. Pero mga estudyante, nakiusap kami sa inyo, wag po kayo sumali diyan sa mga komunistang grupo. Mga kaliwa, mga dilawan, putang ina, tumigil kayo. Panggulo lang kayo. Imbis yung direksyon natin ay panagutin ng mga kurakot, ni minsan hindi ninyo maisigaw ng BBM resign, Romualdez ikulong, Saldico ikulong. Bakit? Kasi nga may busal kayong mga hinayupak kayo. Yan ang maliwanag dyan. Kaya ito, sa bagay, kakampi naman talaga yung dilaw. Kagaya nito, united na nila eh. Bago natin pag-uusapan yung pagsasama nila ni Chris Aquino at ni Lisa Baki. Nagmisto lang si Lisa dyan, katulong eh. Oh, ito pa, may isa pang takot. Lucas Bersamin, takot na isa publiko ang salin ng mga gabinete ni Bongbong Marcos ng mga budlat ang mata. Hindi na ho natutulog ang mga hinayupak. Polboron pa mo. Ito, ba't ba takot sila sa salin? Manoorin natin. Kasi delikado rin ang buhay ng mga yan eh. Uy! Kung malaman mo kung saan ilan ang anak ko, ilan ang anak, ilan ang Delikado mga buhay ng mga buhaya. Samantala, nililimas ang kaban ng bayan, mabilis lang, Antigler, di ba? Hanggang ngayon walang kaso. Matagal daw magkaso, gumawa ng kaso. Pero pag nanako, ang bilis, Antigler, no? O ito, takot na ilabas ang salin. bahay na mang address. Madali mong puntahan, which we did not like to happen. Uy! Now, that is probably going to be the same rule that we will adopt dito sa mga cabinet secretaries. Do not ever forget that cabinet secretaries are the alter egos of the president. They are entitled to a level of security. Los mo, Bersamin. Kutsangin na lahat ng public servant. Kami ang inyong amo, kami ang inyong employer. Mga kunimas kayo, dapat wala kayong security. Anong level of security? Alter ego of President, alter ego. Sa pagnanakaw, kaliwat kanan, anak ng kagwang. Ilabas nyo yan. Para malaman namin kung trilyonaryo na kayo o bilyonaryo na kayo, kagaya ng Bilyonaryo Channel. And privacy. Wala namang problema kung legitimate yung rason. And we are satisfied that it is for a legitimate reason that this LN is required to be accessed. Ibigay namin yan with certain reductions. That's normally what is done. And we of course ask the declarant to confer with the declarant. So, ganun lang ang policy. Wala kaming denial of access, but we must control the access. Halimbawa, We must control the access. Hindi ninyo dinideny ang access mga animal. Ilabas nyo yan kung wala kayong tinatago na lihim. Kung hindi kayo nagnanakaw sa kaban ng bayan, huwag kayong matakot ilabas. Si Tulfo nga, Rapi Tulfo, puta, bilyonaryo. Bilyonaryo yung senador, anak ng kagwang. there is a pending case, no? I-request ng ombudsman or whoever is handling that case. And we consider the request as legitimate, if it is legitimate at all, na it will be used only for that purpose. Kasi karamihan na nagtatanong, yung mga outlets, media outlets, we do not know why they would require. Kung just for the heck of getting a copy or access to the SALN of a person that they are researching on, you can do it through other means. Uy! Huwag nyo nang gamitin yung SALN na paraan na makapasok kayo sa mga detalye sa buhay ng isang ang Takot objective ka lang, ng sir. SALN sa konstitusyon, sa ating mga batas, is to have a means of control over the lifestyle of the public servant. Walang SALN na nire-require sa private sector. So, we have to protect also these applicants for... Tanga mo. Alam nga naman magsalin ay private sector, anak ng kagwang. Anong to protect? Protektahan ng mga buhaya? Nagaya yung mukha mo, buhayang buhaya na Anak ng kagang naman. Alam nyo, ako, hindi sila magkatugma ni Claire Castro dito ito si Lucas Bersamin. Ano bang niya? Executive Secretary, Claire Castro, spokesperson. Anong sabi ni Claire Castro? Handa daw, isang publiko. Nibungit ang kanyang salin. Nibubuim. Pero dito naman kay Lucas, hindi daw po pwedeng ganun. Bigyan natin ng tsorya, bigyan natin ng marites ito. Hindi ba kaya? Si Bongbong Marcos, sabi ni Claire Castro, anytime daw, isa publiko yung salin. Hanggang ngayon, hindi pa sinasupubliko. Pero pagdating kay Lucas Bersamin, hindi pwede. Di ba kaya, bungit, yung mga kuruni mo ay iyong gabinete, yung kayamanan mo, yung pira na share mo kay Tambaloslos at Saldico,
ay nasa mga gabinete mo. Gawain niya ng tatay nyo, gawain niyo ng nanay nyo. O ngayon, bakit takot kayo maglabas ng salin? Ikaw, Lucas Bersamin, nandyan ba yung kayamanan? Lahat ni Bongbong Marcos sa'yo? O sino ba, pati yung pinag-iwanan ni Bongbong Marcos kasi nagwaldas na naman ng pera doon sa Malaysia, anak ng kagwang? Ang kakapal ng mga mukha ninyo, ha? Akala ninyo, walang issue sa korupsyon. Tingnan mo, nasa Malaysia, oh. Grabe, oh, sasakay lang ng eroplano itong si Baki at saka si Bungit, puno ng bulaklak, kaliwat kanan. Akala mo, ihatid na sa huling hantungan, anak ng kagwang. O, tingnan mo, magkano kaya ang halaga ng bulaklak na yan? First time tayo nangyari dito, ha? May red carpet pa yan. Wow! Walang issue sa korupsyon? Putsa, kayong mga hinayupa kayo, mga kawatan kayo, may katapusan din yun, mga pagnanakaw ho ninyo. Pupunta ka sa Malaysia, anong gagawin mo doon? Ipapahiya mo yung taong Pilipinas, mag-dip-dip ka doon? No, lakas ng amas, anong ipinagmamalaki mo sa Malaysia? Dito na ginawa mo sa ating bansa, korupsyon, flood control na puro ghost projects na nagurumentado na ang taong bayan dahil sa galit sa inyo. Na dapat kayo makulong at managot, pakaway-kaway pa kayo, mga hinayupa kayo. Pira ng bayan yan, pira natin yan. Mga mamayang Pilipino, merong nalindol sa Davao, kaliwat ka ng baha, kaliwat ka ng lindol, tumulong kayo. Putang ina, ang pira ng bayan, dinala nyo sa ibang bansa. Anong gagawin nyo sa Malaysia? Magdeposito? Anong nadeposito ninyong ginto? Tamaan na sana kayo ng animal. Tamaan na sana kayo ng kidlat. O ito, di ba kaya takot na rin ito sa mga rally ng mga dilawan, mga pinklawan, itong Marcos admin, anti-Claire, kasi bakit? Malaman-laman natin, oh. Merong unit team na nabuo, ito legit na unit team. Chris Aquino nabuhay kasama si Baki. Ito, pakinggan natin, panoorin natin balita. Queen of all media, Chris Aquino, and First Lady Liza Araneta Marcos were spotted together at the birthday outreach celebration of fashion designer Michael Leva. The event brought together two women from families long associated with differing political histories. Aquino, the sister of the late President Benigno Noynoy Aquino III, and Marcos, the wife of President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. In a post by Katrina U. Pimentel, wife of former Senator Coco Pimentel, the two were seen sharing a moment of unity, showing that there are no political colors when it comes to helping others. Their encounter quickly gained attention online, with many praising the display of grace and kindness across political lines. No political color daw. No political color, dilaw na dilaw kayo. Yan ang totoong uniteam. Unitai, unipink. Grabe sila pala yung totoong uniteam talaga. Oh, ito, oh. Magkasama. Ayan, oh, anak ng kamote, oh. Ito na ho talaga yung totoong uniteam. Legit, budol na budol. Grabe, no? Traidor na traidor. Hindi ba nasusuka yung mga dilawan dito? Sinusuka ninyo mga dilawan. Ang mga Marcos, di ba? Mga Aquino, sinusuka ninyo. Ang mga Marcos, kinalaban ho ninyo. Pero ito, kinain ninyo yung mga suka ninyo, animal, pasintabi sa mga kumakain. Dinaya lang ito yung patunay na pinaglaruan lang ho tayo. Ang mga Pilipino, pinaglaruan ng dalawang apelyido. Marcos, Aquino. Pahirap sa bayan, mga kawatan, mga tatak kawatan. Ito yung mga apelyidong ito. Pahirap talaga. Utang ina, no? Budol na budol ang datingan. Kayo mga bubonistang tanganista noon, na galit kayo sa mga dilaw. Mga loyalista, paano ho ninyo ipaliwanag ito? Na halos magrambol pa yata kayo sa isang mall dyan sa Makati. Dilawan, pinklawan versus mga loyalistang tanga. Na ngayon ay sanib persa na sa mga dilaw. Come on, mag-comment nga kayo dito. Oh, tanggap na ho ninyo. Ang mga dilawan, ito Aquino na ho talaga, ha? Magkasama. Ang mga puo ninyo, pero kayo nag-aaway kayo sa baba. Kaya maliwanag, ang totoong oposisyon, mga kunimas kayo, ay kami. Mga Duterte supporters. Kayo, mga admin kayo. Kaya yung rally ninyo, mga hinayupak kayo, rally yan ni Bongbong Marcos, rally ng Aquino at Marcos, nagkaisa laban sa mga Duterte. Anak ng kagwang, nung sumisigaw kayo, ay kulong ang kurakot. Pero yung kurakot kayo, yung apelidong Marcos Aquino, tapos yung ipakulong ninyo Duterte, putangin na saan ang hustisya dito, anak ng kagwang. Di ba kayo nalilihis ng landas? Di ba kayo naaning-aning na? Sobrahan na kayo sa pulburon? Kaya siguro, ito yung ginawa ho, ni Lisa ngayon. Tara, magkitain natin si Chris Aquino. Ipakita natin sa lahat ng supporters natin, mga pinklawan, mga dilawan, mga komunista, na ang Marcos Aquino family na sumpa sa bayang ito, na sumpa sa bansang ito, ay magkasama na sila. Sila ang tunay na uniteam. So, ito na ho yung nangyayari ngayon. Ano pa ba yan? Ito yung ebidensya, ito yung resibo na ginagago lang kayong mga dilawan, kayong mga pulawan, ginagago lang kayo ng amo ninyo na pinag-away-away kayo sa baba, pero at the end of the day, puta, nagyayakapan pala sila. Sila pala yung tunay nakakampi. Nagamit lang ang mga Duterte diehard supporters na winalis ang mga dilawan, winalis ang mga komunista. Putsang ina, ito pinabalik ninyo ngayon ang mga hinayupak na yan. Di ba noon, galit na galit yung mga loyalista sa Aquino, di ba? Parang isusumpa na ho ninyo eh. Itong mga Aquino eh. Pero wala kayong magawa dahil dinadrama-drama lang kayo. Pula at dilaw, salot sa lipunan. Sila ang tunay na sumpa sa bayang ito. Kaya malas ang Pilipinas dahil sa dalawang apelyidong Aquino at Marcos na dagdagan ng Romualdez at ko, anak ng kagwang. Kasama pang Araneta. Dilaw na dilaw. Ito yung nangyayari ngayon. Pero pansinin nyo, medyo, sabi, parang pakitang tao lang daw si Lisa Marcos Dan, walang kulay-kulay. Oh. Kasi ang layo daw sa kay Chris Aquino. Tingnan mo naman, oh.
Paano? Pag ilapit yan. Pag ilapit, magmukhang katulong si Lisa dyan. Tingnan mo ha. Okay. Malayo daw eh. Mas malapit. Magmukhang katulong daw kasi si Lisa. Kasi ang layo kay Chris Aquino. O paano to? Pinalapit natin. Eh, di nagmukhang katulong na talaga. Si Chris Aquino, yayamanin talaga ang konti si Chris Aquino, di ba? Ayan, yayamanin, Pero si Lisa, katulong na katulong. Katulong ang pig. Ay, hindi pala. Katulong ang frog. Katulong ang bake. Huwag lumapit ka pa. Tama na sana yung kanina. Yung ito lang ba? Distansya, amiga. Ayan. Ay, tapos na kumain si yung amo mo, Lisa. Ayan na, iligpit mo na yung mga tattoo dyan. Iyak na naman ang mga bubonistang taga-Lisa. Nagbuka kasi siyang katulong dyan, promise, So, ayan na, mga dilawan, mga pinklawan, mga hunyango kayo. Tunay na po sila na nagkakaisa unit team laban sa mga Duterte. Ang mga kawatan, nagsama-sama. Alam nyo, Chris Aquino, kabubuhay mo lang eh. Nakipagkita ka kagad kay Baki, ginulat mo ang taong bayan. Ginulat mo ang mga dilawan dito. Mga supporters mo ngayon naglupasaya. Dapat sana, Chris Aquino, huwag ka nang sumali sa politika. Huwag ka nang dumikit dito kay Lisa Marcos. O baka naman, malaki ang gastos ng Marcos admin sa pagpapagamot kay Chris Aquino. Baka lang hindi ko sinabi na meron. Baka. Na ngayon, ito, medyo gumaling na si Chris Aquino, siyempre, gusto makipagkita itong si Baki. Malay natin, no? Na bilyon yung gastos para gumaling si Chris Aquino. Kasi yung mga unang mga picture ni Chris Aquino, nakaratay, no? Hindi ganyan yung mukha niya. So ngayon, maayos si Chris Aquino. Sana, Chris Aquino, huwag ka nang sumali sa politika. Mag-focus ka na lang sa pribadong buhay mo. Kasi mababash ka na naman. Ako, naawa ako sa'yo. Dahil dumikit ka kay Baki. Anong dumikit yan? Magiging pribado na lang ang buhay mo, Madam Chris Aquino. Ito pangalawang buhay mo na yan eh. Pangalawang buhay mo na yan. Dumikit ka na naman sa mga Marcos. Ngayon, di namin maiwasan na ibabash ka. Baka madagdagan pa yung stress mo. Kasi galit kami sa mga Aquino, galit kami sa mga Marcos, galit kami sa mga Dilawan. Pero pag makita namin nandyan, putangin na lalo manggalaiti kami sa galit. Lalo na ngayon. Walang kwentang gobyerno, walang kwentang Pilipinas, kaliwat ka ng kurakot ang ginawa. Tingnan mo, nagwaldas pa. Mantakin mo. Yung classroom, 22 lang nagawa. O, tingnan mo, nakaisip ng paraan si Bungit. Para daw makagawa ng maraming eskwelahan, dahil anak ng kamote, mantakin mo, sa kanya, 22 lang yung classroom, di ba, nagawa. Kay Tatay Digong, 23,359, anak ng kagwang. Tapos sasabihin ninyo, kurakot si Digong. Sinong kurakot ngayon? Yung maraming nagawang classroom o yung 22 lang na classroom, anak ng kagwang. So may naisip si Bungit dyan, para daw makagawa ng maraming classroom. Alam nyo ba? Ito yung naisip niya. Kung dati nakabudget sa DepEd ang ipagpapagawa sa DPWH ng mga silid-aralan, ngayon idediretso na sa mga lokal na pamahalaan ang pondo para sa pagpapatayo at pagpapayos ayon po yan kay Pangulong Bongbong Marcos. Nakatutok si James Paulo Yap ng GMA Regional TV. Tuwing pasukan na lang, pinoproblema ang mga classroom na kung hindi siksikan ay hindi maayos o sadyang kulang. Sa kabila niyan, mabagal ang pagpapatayo ng mga bagong silid. Katunayan, 22 lang na classroom ang naipatayo ngayong taon, kahit 1,700 ang target ng DepEd at DPWH. Kaya, sabi ni Pangulong Bongbong Marcos, babaguhin niya ang proseso ng pagpapatayo ng mga classroom. Kung ngayon, binabudgetan ang Department of Education para ipagawa sa Department of Public Works and Highways. Simula sa mga susunod na proyekto, ididiretso ang pondo para sa mga silid sa mga local government unit na may kakayahan para sila ang magpatayo. Kayo na ang magpatayo ng inyong eskwelahan. Anak ng kamote. Nakakasiguro ako kasi ako malakas ang loob ko sa mga LGU executives dahil hindi sila pwedeng mag-ghost project. Sisitahin kayong lahat. Hindi kayo pwedeng gawin substandard. Pagka ginawa ninyo yun, araw-araw, minumura kayo ng mga constituent ninyo. Sinabi niya yan sa Butuan City kung saan nabahagi ang gobyerno ng 71 Patient Transport Vehicle o PTV para ang mga yan sa mga bayan ng Agusan del Norte. Los mong iwim! Ayaw mag-ghost projects ang lokal. Ang tanga mo. Except sa mga mayor na matitino Bilang lang sa palad yung mga matitinong mayor. Halos karamihan kurakot. Ngayon, tuwang-tuwa naman yung mga kontraktor sa lokal. Pinagyaman mo na naman sila. Dahil mga buhayan na naman, binusog mo na sa lokal, anak ng kamote. Alam nyo, gano'ng kagaling na sa isip nyo, kung ikaw naman weak leader ka, walang kwenta kang presidente, ay putya sa yung korupsyon, kaliwat kanan pa rin, abusuhin pa rin ng taong bayan. Kaya wag mo sabihin na walang ghost projects, baka pusti lang ang magawa. Walang ghost projects, pusti lang. Pinagyaman mo lang yung mga local government. Sa totoo lang yung mga mayor, putya, tingnan nyo mo yung ibang mga munisipyo dyan. Munisipyo nila, wala, hindi pa rin nagawa hanggang ngayon, anak ng kagwang bakit, sa pangungurakot. Mas malakas mangurakot yung mga mayor, except yung mayor sa Davao, magaling. Yung ibang mayor na magagaling, except Pero karamihan talaga mga mayor, anak ng kagwang, puro gusto din yan Parang hindi naman si Bongbong Marcos na nagiging tao sa bansang ito. Alam nyo, walang problema naman sa sistema. Ang problema po, yung namumuno, kasi mga buhaya,
Bakit sa panahon ni Tatay Digong, hindi naman binigay sa local government yung pagpapagawa ng classroom? Bakit nakapagpagawa ng 23,359 ka classroom? Bakit si Bungit 22 lang? Pareho naman yung sistema. Kasi nga, magkaiba yung leader. Magkaiba yung pamamalakad. Si Tatay Digong kamay na bakal. Si BBM, kamay na tanso. Weak leader. Kaya ang resulta, buhol-buhol, bulol-bulol, ngiwi-ngiwi. Kaya 22 lang ang nagawa. Alam mo ang solusyon dyan? Para mapagawa lahat ng eskwela na marami, kagaya kay Tatay Digong? BBM, resign now.